pala yan ay dumaan sa negosyo. So hindi ko pa, kumbaga lahat mo pala is all about business. Tama? Okay. So kung all about the business, ano gusto nyo? Consumer. O negosyante? Negosyante. Gusto nyo rin mag-negosyante. Good news. Bibigyan namin kayo ng pagkakataon. Ganito po tumatakbo. Diba? Yung factory, for example, yung salamin ni kita, yung factory, meron po yan distributor. Distributor ng salamin, ng glass, ng frame, tama? Okay. Then, may wholesaler, yung retailer. Yung retailer, siya na yung optical. Tama? So, yung optical, hindi naman kayo didiretso sa factory, tama? So, doon kayo bibili. Tama? So, ibig sabihin, ikaw yung consumer, pag pumili ka dyan, siyempre, may kita yung wholesaler, tama? May kita rin yung distributor, tama? Then, siyempre, may kita yung factory. Yan. Ganun po tumatakbo ang negosyo. Ito, good news. Alam nyo, sa negosyo ng multi-level marketing, tinanggal na po yung tatlo na nasa gitna. Ano po yun? Distributor, wholesaler, retailer. Kaya po, yes, ang mangyayari, factory, diretso na siya sa consumer. Or, factory, diretso na sa distributor. Yung distributor, tayo na po yun. So ngayon, yung income na para dun sa mga wholesaler, retailer, ibibigay po sa atin. Good news o good news? Good news. Okay. So, ito po, usually, ang mga tao ang alam lang ng income is dalawa lang. Tama po ba? Ano po yun? Bigyan nyo kayo idea. Employment, tsaka negosyo. Okay. So, kung kayo tatanungin ko, para at least mag-isip, sino po mas malaking kita? Employee o negosyante? Okay. Negosyante. Ang tanong, sino gusto mag-empleyado? Sino gusto maging negosyante? Lahat tayo. Kaya lang baka lang hindi lang natin gawin kung paano mag-negosyo. Tama? Okay. So ngayon, ang employee po ba bago maging empleyado may kapital? Yes. Meron. Ano po? Requirements. Okay. Doon na tayo sa requirements. Ano yung requirements? Marami, di ba? Number one, yung hindi, bago mag-police clearance, barangay clearance muna. Bago pa mag-barangay clearance, kaingin ka muna ng birth certificate. Bago pa yung hingin ka muna ng ID. Di ba, ang daming requirements pala. So, ibig sabihin, may gastos din pala para maging empleyado. Tama? Okay. So, ang good news, ito po yung pinapakita ng cash flow quadrant. Meron daw dalawang side na kung saan pwede kang source of income. Apat po yan, pero dalawang side hati natin. Yung employee, ito po yung mga tao na pinapapalit nila yung oras nila para sila ay magkapera. Tama, papasok ako ng 8 to 5. Kapera na ako ng magkano ko. 500. Very good. Susulat ko rito 500. Okay, 500. Okay. Yung self-employed, ito po yung mga example nito. Ano po? Mga doctors, dentists, lawyer. Diba? Mga di-kampanilya. Pero pag wala silang customer, walang income. So, ibig sabihin, ganun din, pareho lang din ang employee. Yung time nila, kailangan may customer sila para kumita sila. Tama? Okay. Then, yung kabilang side, mga business owner. May kilala ba kayong mga business owner? Yes, sir. Meron kayong business owner. Madami. Okay. So, sir, pag-ibigyan ko talaga. Di ba? Okay. So, business owner. Sila yung mga katulad nito, may right choice. Nakita niyo ba yung may-ari? Hindi. Pero, tumatakbo yung negosyo niya. Sa Jollibee ba, nakita niyo yung may-ari ng Jollibee? Hindi. Pero, tumatakbo yung Jollibee. Ibig sabihin, ito yung mga business owners, sila, they own a system.